Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Optic Politics at saka ni Mr. Jay Sonsa. Isa lang ang topic nila. Kay Optic Politics, sabi niya, sino ang nasa Bonifacio Global City ngayon? Lalo na sa bandang St. Luke's Hospital. Dami raw pulis. Meron na namang na-hospital. Paki-confirm po. At may mga SWAT din daw sa may SNR. Ito naman kay Jason sa. Kanina pa tunog ng tunog itong telepono ko. At sunod-sunod ang tanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital kanina lang. Bakit ang daming pulis sa nasabing pagamutan? Anong meron? Huwag niyo kong tawagan. Nasa paanan ako ng bundok. Nagsasaka ako sa kasalukuyan. Wala akong alam dyan. Okay, dito mga comment kay Optic Politics. Car Sky. Kaya pala humaharurot mga porlon ng St. Peter sa kalapit, sabi GC. Emelu, baka may na-overdose. Ranilo Anyora, baka may sinundo na naman ba si ako? Harlin Reno, sino ba yan? Yung may bit-bit na kubeta? Puno na siguro. Speaking of kubeta, kailan ba yon? 2 weeks ago? Ang Pangulo, nasa public event, kapansin-pansin, may bukol dito sa kanyang tiyan, sa may tagiliran. So, ang daming speculation. Bakit may bukol? Klarong bukol eh. Ako, makarelate ako niyan dahil nung tiniente kapitan pa ko, bumubukol din ang tagiliran ko dito sa may tiyan kasi nakasukbit yan ang pistola, caliber 45 pistol. Tingin ko, may bukol man talaga. Pistola ba rin? Ang presidente nagdadala ng pistola. Hanggang nagtanong itong si Attorney Harry Roque. Sabi niya, Auntie Claire, ano ba yung bukol sa tiyan ng Pangulo? Colostomy bag ba yan? Pakisagot naman. Kasi nga, binalita nila, kinonfirm nila na may sakit ang Pangulo, diverticulitis. Sakit sa colon, mahirapang tumai. Kung totoo na may colostomy bag dito sa Pangulo, sa may tiyan, ayun, binutasan ang at doon lumalabas ang dumi. Ang problema kasi sa ating bayan, ayaw magbigay ng official medical bulletin o ayaw magpaliwanag with doctors. Ang nangyayari lang, si Auntie Claire lang nagsasalita. Paniniwalaan ba natin sa Auntie Claire? Ako hindi. Paniniwalaan ko lang mga doctors. Maniniwala ako, basta doktor. Ang doktor kasi hindi pwedeng magsinungaling pagdating sa totoong kalagayan ng pasyente. Maalala ko, may nabasa akong post. Sa ibang bansa daw, pag may ganyan na ang Pangulo ay may karamdaman, nagpo-post sila, transparency, medical bulletin, signed by the attending physician of the President. Si President Eisenhower, Dwight Eisenhower, na-stroke nung kapanahonan niya, humarap siya. After the stroke, humarap siya sa American public kasama ang mga doktor at nagpaliwanag ang mga doktor tungkol sa kalagayan ng Pangulo ng Amerika. Hindi ba natin pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas? Wala eh. Palaging I don't know.
Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa ating kwan. Na very clear man sa Constitution, the people has the right to know tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. But anyway, sana ako, kung ako yung tanungin, sana gumaling ang Pangulo sa karamdamang ito at matapos niya ang kanyang termino. Yan ang akin. Marami ang nagsasabi na sana matupad ang wish ni Cara David. Ayan, Pritchie MP, baka bumulwak na. Inday ina, kung sino man yan, baka na HB sa revelation ng ex-marines. Na HB, na high blood. Tingin ko, hindi na sila tinatablan. Kahit mga pasabog na yan, kibit balikat na lang, nasanay na sila. Puros deny. Ang mag-imbestiga sana, Senator Lacson, Blue Ribbon, ang huling pag-asa natin. Kaya lang, nagsalita naman siya na baka parte daw ng destabilization. So ano bang maasahan natin sa Blue Ribbon? Okay, Ombudsman. Sinabit na ni Attorney Baligod ang joint affidavit ng 18 Marines. May maasahan ba tayo? Kung ako ang tatanungin, wala tayong aasahan sa Ombudsman sa ngayon. Mabuti na lang at nasimulan na yan dahil sabi ni Attorney Baligod, kung wala tayong makuhang aksyon ngayon sa susunod na administrasyon. Wow! Yan! Excited na ako na mag 2028 na, election na, uupo na ang isang VP Sara na presidente at ang mananalong presidente niya, sino kaya? Ay, vice presidente niya, Rodante Marcoleta? Ay, nako. Yan, wala nang ibang gagawin daw o ang pangunahing trabaho ng mananalong vice presidente ni President Inday Sara ay panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Konting tiis na lang mga kapwa ko DDS, malapit na ang pagtutuos. There will always be a day of reckoning. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So, muna ni sila ang tagaan. Muna ni sila. Nag-sponsor na ba? Kailangan pa nanginahanglan na sama ka namin. So, muna ni ang yero nga. Dako namong pasalamat kay magkatop na mig bag-o. Dili na mituruan og ulan. Ang mga daan Makaano kayo sa nag-sponsor ani. Kay nakabalay na gid mi. Dako namong pasalamat sa Ginoo. Og sa nag-sponsor ani nga sen. Og sa nagdumala. Daghang salamat. Kayo. Salamat sa pagkatag og sen. Salamat kayo. Sen, og sa Ginoo daghang salamat. Salamat kayo sen. Dili na ni ulanan kinanay bag-o. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Sa nag-sponsor ani. Salamat. Sige. Sige. Salamat sa Ginoo kay nagkatop gyud mig bag-o nga sen. Salamat sa naghatag og sa nag nag ubad ka na mo dire. Sukad pa sa una wa ko'y balay karon pagyud ko nakagbalay nga naay sin panalangin sa Ginoo. Okay, Col. Salamat, Col.